Isang mainit na usapin na naman ang pinag-uusapan ng publiko. May posibilidad nga bang mas lumakas ang suporta kay Vice President Sara Duterte habang papalapit ang 2028 election. Sa mga nagdaang buwan, kapansin-pansin ang patuloy na pag-uusap tungkol sa political future ni VP Sara. Maraming supporters ang nagsasabing handa silang ipakita ang kanilang suporta kung sakaling tumakbo siya sa 2028. Samantala, may mga tanong din kung ano ang magiging epekto neto sa kasalukuyang administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung tuluyang mabuo ang isang malakas na political movement sa paligid ni VP Sara. Maaari itong magbago sa magiging takbo ng politika sa bansa. Pero mahalagang tandaan, hanggang ngayon hindi pa nangangahulugan ang mga pahayag at online reaksyon na tiyak na si VP Sara magiging kandidato o natiyak na siya ang mananalo sa 2028. Malayo pa ang halalan at maraming mangyayari. Sa kabilang panig, patuloy namang sinusubaybayan ng publiko ang relasyon at political dynamic sa pagitan ng Marcos at Duterte camps. Dating magkasangga ang dalawang political forces, ngunit maraming pangyayari ang nagdulot ng pagbabago sa kanilang relasyon. Kaya naman isang malaking tanong ngayon kung tuluyan magharap ang magkabilaang kampo sa 2028. Sino ang mas makakakuha ng tiwala ng Pilipino? Para sa mga taga-suporta ni VP Sara, malinaw ang kanilang mensahe. Gusto nilang magkaroon ng leader na ayon sa kanilang paniniwala at kayang kumatawan sa kanilang interes. Pero para naman sa kabilang panig, kailangan pa ring tignan ang mga konkretong plataforma, record, kakayahan at magiging programa ng bawat kandidato. Sa huli, hindi lamang political camps ang magpapasya sa 2028. Ang pinakamahalagang boses ay manggagaling pa rin sa mga botante. Kaya ang tanong ng lahat, kung sakaling tumakbo si VP Sara Duterte sa 2028, susuportahan ba siya ng taong bayan? At kung magkakaharap ang magkabilang kampo, sino ang mananaig? Wala pang kasagutan ang mga tanong na iyan. Pero sa bagay, malinaw, papalapit na ang 2028 at maaaring maging isa ito sa pinakamainit na political battles na susubaybayan ng buong bansa. Nakaano po, AD Gonzales ang nanalong kontraktor. Nagpaliwanag na ho ba sa inyo bakit bitin ho itong ano? Hindi naman no. Yun nga ho, basta ako, siyempre sa public works po ang aking tatanungin. Bakit nila iniwan na ganito to? Ang sabi po, naubos na raw po yung budget. Oh. AD Gonzales! Ayan pa! O yan, puta na tayo. May narkila ko pang drone ng anak puta kayo. Bakit kumingalbong nakputa kayong mapanako? Ito po sa Pampanga uli ito, mga reaction ha. Hindi po lahat ng parte ng Pampanga binabaha. Merong matataas na parte po ang Pampanga. Katulad po ng Mabalacat, katulad po ng Magalang, Arayat, matataas po ang lugar dyan. Ang mabababang lugar po mga reaction na nagmukhang lalong delikado dahil ninakaw ang flood control dyan sa may Makabebe, sa may ayan Damo nyo sa politik mapanako. Nagmumura po siya. Ay tayong anak puta kayo. Makagising na ko kanyan ng animal. Naman yung panuklo na buntok. Anak puta kayo. Tanay tayong animal kayo, ne? Ayan magana singalbog, nakputa kayo. Wayo kayo kami, pinako yung konting nakputa ka ni mala ponduning balin. Malayari kayo kami makanyan. Alay dahil nakputa kayo. Oreta pang matuwang mag-Facebook, ko pa mag-comment kayo ni. Kaburin nyo pang managkas. Hanggat ma-plus na rin alipong ako nakputa kayo. Dakotok lang ang panagkasan. Nakputa kayong taknido yung tamons kayo. Wayo. O yan. Kaming magdusa. Limal kayo. Damonyos. Galit na galit po mga karyason. Ito na, simulan na po natin mga karyason. Pakinggan po natin, Senador Attorney Harry Roque.
linipat yung kalsada. O ano? Kapit, palayo dun sa Palayo, tapos? bangin. At yung bangin, dinalagyan ngayon ng slope protector para hindi na maubos yung Naguluhan yung nasa likod niya. Tignan niyo. linipat yung kalsada, kalapit, palayo dun sa bangin. At yung bangin, dinalagyan ngayon ng slope protector para hindi na maubos yung Alright, reaction. TVP's nagbabalik reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Ako po, Attorney Harry Roque, magsasalita po sa video na ito mga ka-reaction. Pakinggan natin at tayo sabay-sabay na mag-react. Pero, subalit na tapos bagamat, dito muna tayo kay Bangag, mga ka-reaction. Ililipad daw, ulitin natin ha mga ka-reaction. Talagang sino nakakaunawa kay Bangag? Ay talagang Bangag din. Ito, pakinggan po natin. Yung nasa likod niya, hindi niya nauna yung sinasabi niya eh. linipat yung kalsada, kalapit, palayo dun sa bangin. At yung bangin, dinalagyan ngayon ng slope protector para hindi na maubos yung Ayan, naguluhan yung nasa likod. Napakayaman yata ni Ma'am, no? Mayroon siyang diamond. Pero, hindi lang siya mayaman, ha? May tsura. Hindi, hindi natin alam na hindi magde-drain yung tubig. Oh, hindi raw niya alam hindi magdi-drain ng tubig. Sinong engineer na kinuha mo, Brad? Sinong engineer? Di po ba mga ka-reaction ang DPWH, sila po yung pinakamalulupit na mga engineer? Pero bakit hindi nila alam na hindi magdi-drain ng tubig? Anong nangyari? Bakit hindi nila alam na hindi magdi-drain ng tubig? Anong nangyari? Oh, di ba? Bakit hindi mo alam? Hindi Anong natin klase mga engineer na nandyan? Puro mga magnanakaw katulad ni Alcantara tsaka anong pangalan nun? Si Alcantara tsaka si Basat, yung isa pa magnanakaw. Oo, Hernandez. alam na hindi magde-drain yung tubig eh. No? Hindi talaga nag-drain eh. O, hindi raw nag-drain. Nahaharang yung mga butas ng mga barrier. So yun talaga yung naging problema. So that needs to be fixed and assessed. Grabe. Ibang klase, no? Ayan, no? BBM resign! Oh, arap-arapan mga ka-reaction, binubulyawan po si Bangag. BBM resign daw. Oh. Ang kapal ng mukha, eh, no? Marcos resign! Oh. Marcos resign! Oh. Ang kapal ng mukha, eh, no? Eto mga ka-reaction, huwag na natin patagalin. Attorney Harry Roque, kailangan nating marinig at mareaksyonan ng mga bawat banat ng mga banateros at si Senador Attorney Harry Roque. Please welcome Attorney Harry Roque. Yun! Kasama natin ngayon Palakpakan ng isang bayani! former presidential spokesperson. Pero pasagutin ko muna kung sino mga nangangamkam. Ang mga nangangamkam ay mga bangag. Butod. Ngiwi. Uy, bawal yung bawal na yung ngiwi, ha? Bawal na yung ngiwi. Kasi merong Bawal isang ang ngiwi. merong isang congressman na bawal daw gawing katatawanan ang may kapansanan. At magdidemanda daw siya. Sino yan? Ano pangalan niya? Ewan ko, kasi ikaw may kapansanan ka. Ako, okay lang. Araw-araw. Manda ka pa, Jack? Binabatikos ka nila. Ikaw ba, nagagalit ka, nagdidemanda ka ba? Nagagalit ako magkalaban. Maggalit sa kalaban. Pero maggalit sa mga kagaya nyo. Pero kanan. Okay lang. Hindi, pero yung kanilang mga yung mga basher, pagka nagko-comment sila sa iyo, di ba, puros pang-aalipos na lang din naman ang ginagawa sa iyo. Pero wala naman akong kaso kasi magastos. Oo. Pero ito, bawal na daw. Attorney Harry Roque, paano ba yun? Kung halimbawa, si Jack Argota, sinabi ko, bingot siya. Totoo naman. Totoo naman na bingot siya. Pwede niya ba ako i-demanda na, na dahil sa sinabi kong bingot siya? Ano to, congresswoman? Congressman. Ay, congressman. Ang importante, yan ay nagpapakita ng tunay na kulay ng mga hipokritong mga politiko. Publicly, sasabihin nila sila ay para sa demokrasya. Kung tunay na sila ay para sa demokrasya, bakit sila magdidemanda kapag ang mga mamamayan ay ginagamit yung karapatan ng malayang pananalita? Kung ayaw nila mapulaan sa pamamagitan ng kalayaan ng malayang pananalita, wag sana sila sumabak sa politika.
Dahil pag sila ay sumabak sa politika, ay dapat hindi sila balat sibuyas, no? Tanggapin ang mga pula ng tao dahil hindi naman po pwede na puro samba ang kanilang tatanggapin. Siguro, kapag sila lang dyan sa kanilang kamatayan black na yan, pwede sila magbulahan, no? Di doon sila magpurihan kung gusto nila. Pero kung sila ay sasabak sa politika, tanggapin nila ang pula, lalo na kung talaga namang kapula-pula sila. Sabi nila, attorney, okay man lang daw sa kanila kung tungkol sa trabaho yung batiko sa kanila. Di naman daw sila balat sibuyas. Pero pag mukha na daw yung pinag-uusapan, kapag kapansanan na daw yung pinag-uusapan, hindi daw dapat pinagtatawanan yan. Di ba sila nga, attorney, sila nga, grabe nga sila kung manira, di ba? Magnanakaw na si Inday Sara sa kanila, hindi pa nga napapatunayan yan, kaya nga may impeachment court, Pero, grabe sila makabatikos, di ba? Ginagawa rin nilang katatawanan yung picture ni Pastor Kibuloy, ni PRRD. Di ba? Pinaglalaruan din nila yung picture Ginawan niya pa nga ng kanta yan, cartoon. Ginawa pang ganyan. Pero yung kumanta nun, nakakalakon, di ba? ano masasabi mo doon, attorney? Sa akin, baliwala sa akin yung pagpula sa itsura. Mas importante yung pagpula sa budhi. Sila siguro may mga kapansanan sa itsura, ang walang gamot, yung kapansanan nila sa kanilang budhi, lalong-lalo na sila yung mga kain-suka. Yung kanyang banta na pagdedibanda, walang pagkakaiba yan sa pagiging kain-suka nila. Dati-rate, magnanakaw si Marcos, diktador si Marcos, ngayon, halikan ang puwet ni Marcos, di ba? Yan ang mga bagay-bagay na talagang nakakasuka at talagang hindi katanggap-tanggap. So huwag kayong mag-alala, hindi lang po pinupulaan itsura nyo, yung budhi ninyo ay pinupulaan dahil kayo mga kain suka. Pero attorney, no, parang napaka unbecoming naman yan kasi ikaw ay public servant. Tapos kung kakasuhan mo yung mga tao na halimbawa nang mamaliit sa iyo or nang alipusta sa iyo. Frustration na 'yon, Master Judea, yung pag pag kumbaga sobrang visit na nung tao sa iyo, pati itsura mo, visit na sila Yes. So pwede ba 'yon na kung magkakaso sila nga gagamitin pa rin naman nila yung sweldo nila na nanggaling sa taong bayan. So parang mali pa rin. Well, ngayon alam na ng tao nga ang tunay na kulay nila. Sila ay kalaban ng demokrasya. Sila ay kalaban ng malayang pananalita. Dahil kung sila talagang nagsusulong ng demokrasya, tatanggapin nila lahat yan. Dahil karapatan ng taong bayan na sila ay pintasan, no? Dahil sa kanilang paninindigan o dahil sa kanilang itsura, no? Lahat yan dapat tanggap nila dahil sinasabi nila na pinaglalaban nilang demokrasya. Pero hindi, nahawa na sila doon sa kanilang amo na magnanakaw at kalaban din ng demokrasya na mga bangag. Sa tingin mo, attorney, no? Kasi dati alam naman natin na yung kamatayan black na sinasabi mo ay talagang tumutulig siya sa gobyerno. So, yun parang naririnig ko sa iyo, kung pagbabasya natin ang sinasabi mo, parang magkakakampi na sila. Parang gano'n na lumalabas. Gano'n ho ba? Ay, talaga nagsanib puwersa na sila. Nagagamitan sila sa isa't isa. At yung mga danais magkaroon ng tunay na demokrasya sa ating bayan. Alam naman natin na gaya ng mga bangag, sila rin, ginagawang negosyo rin ng gobyerno, no? Alam naman natin ang estilo ng CPP-NPA, no? Na talagang gagamitin nila ang pananakot at saka yung mga taxation na ginagawa nila sa mga walang kamuwang-muwang ng mga kababayan para sila ay magkapera, no? So wala talaga sila pagkakaiba at dapat magsama-sama sila. At sana huwag makalimutan ng taong bayan na sa panahon ng kadiliman, nagsama-sama yung mga puwersa na yan para labanan ang puwersa ng demokrasya. At ngayon, nananakot pa na ikulong ang taong bayan dahil sila ay nagsasalita ng malaya. Attorney, nung panahon na presidente si Pangulong Duterte, may mga ganyang balat sibuyas din bang mga politiko? Wala. Kung naalala nyo, may mga sumisipsip dati kay Pangulong Duterte na dapat daw i-impeach si Robredo dahil nagsasalita laban kay Presidente, no? Pero hindi po siya pumayag, mga ka-reaction, ha? Hindi po siya pumayag na ma-impeach si Robredo. Umangal po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, normal po ang kanyang pag-iisip. Habang itong si Bangag, alam niyo na. Ginawa ni Presidente, tinanggal siya sa gabinete dahil hindi naman po pwede na pupulaan mo yung Presidente. At the same time, ikaw ay isang miyembro ng gabinete na isang alter ego. Pero sinabihan niya yung mga sipsep, hoy,
itigil nyo yan, wag yung impeach yan. Bakit yung impeach yan? Eh, meron niyang kalayaan ng malayang pananalita, no? So siya pa ang pumigil mismo sa kanyang mga kaalyado na wag i-impeach dahil sa pananalita itong si Leni Robredo. Pero dito sa administrasyon ng mga bangag, nakikita natin talaga, no? Nakapagbanta sa kanilang pagdanais sa manatili sa pwesto na panghabang buhay, gagawin ng lahat para matanggal at masira. At yan ngayon ang pinagdadaanan ni VP Sara. Attorney, di ba nung kampanya talagang ano ka nun parang busy-busyhan ka rin nun. Kumbaga, nakikita mo yung mga diskarte ng mga politiko noong 2016 na tumatakbo at alam natin na itong si Leni Robredo ay talagang matindi yung banat niya kay Bongbong Marcos Jr. No? At natatandaan ko nga na si Marcos Jr. ay sinungaling at hindi maasahan sa oras ng kagipitan. Ano masasabi nyo doon sa pananahimik niya at pagpuri niya kay Marcos Jr. ngayon? 500 million! At yung pagbigay ng 500 million, ano masasabi mo doon? Grabe si Leni, ano? Dati, muhing-muhi siya sa mga Marcoses, nakatanggap ng 500 million na nahimik bigla. Grabe. Well, alam mo, tingin ko, lalo diyang sinira yung kanyang pagkatao sa mata ng sambayan ng Pilipino. Kasi talaga hindi natin makakalimutan yung maanghang na mga salita na binitawan niya laban kay Marcos. Sinungaling, magnanakaw, anak ng diktador. Tapos ngayon, ay maraming hindi nakikitang mabuti ginagawa ang presidente. O ano, ang napatunayan lang niya, siya ay nabibili dahil binigyan lang siya ng bilyones para sa kanyang probinsya. Iba na ngayon ang kanyang kanta. So, tingin ko, hindi ba kakalimutan ng tambayan yan? Kung siya ay nagnanais pa na tumakbo muli, mas kakaunti pa ang botong makukuha niya ngayon dahil alam ng tao, wala siyang paninindigan. Pero attorney, from afar, kasi kami dito, parang wala talaga kami maramdaman Baka hindi lang namin nakikita kasi nandito kami sa loob ng Pilipinas. From afar, baka may nakikita ka na nagagawa ni Bongbong Marcos Jr. para sa Pilipinas na talagang pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino. Meron po ba? Ang nakikita namin from afar is puro kahihiyan ang ibinibigay niya sa Pilipinas. Alam mo bang napanood ko sa TV dito sa Austria na hindi naman talaga malapit sa Pilipinas, yung tubig baha at basura. Ay, grabe na, totoo. daan sa Parañaque. Yan ay nakarating na sa telebisyon dito sa Europa. Kung dati-rate, ang pinag-uusapan ay yung Smoky Mountain. Ngayon, ang pinag-uusapan yung basura sa Parañaque. No? At ang imahe tuloy ng Pilipinas ngayon ay isa tayong malaking basurahan. No? Bukod pa dyan, nababalita na nga rito yung tubig baha dahil nga kurakot ang mga namumuno dito sa Pilipinas. No? Yan ang palagi nakikita natin ngayon sa balita. Bukod pa doon sa mga lindol at saka mga iba pang kalamidad na wala ring nagagawang remedyo o pag-ibsa ng kahirapan ng gobyerno. Yan ang nakikita dito sa labas. Puro kahihiyan ang ginagawa ni Marcos. Totoo ba yun, attorney, na yung mga ano dyan, yung mga taga dyan sa Europe, yung hindi Pilipino kasi understood na yun. Pag Pilipino ka, OFW ka, talagang ano yan Duterte talaga yan. Pero totoo, attorney, na yung mga Austrian, mga Europeans, alam na nila yung mga nangyayari dito sa Pilipinas. Alam nila na ang Marcos ay dugong diktador, dugong magnanakaw. Ang palagi nga sinasabi nila, bakit nyo kasi linuklok muli ang isa pang Marcos, no? Alam nila na addict din yang si Marcos, no? Dahil ang una naman naglahat-hala na siya ay addict ay yung European magazine na Rolling Stone magazine, no? Na nagbalita na nung siya isang estudyante sa Inglaterra, kilong-kilong cocaine ang binibili niya para sa kanyang mga kabarkada dyan sa Oxford, no? So mas nauna pa nilang nalaman ang katotohanan na bangag ang presidente natin dahil yan ay nalathala sa Rolling Stone magazine na isa sa highest selling magazine dito sa Europe, no? So malungkot talaga ang imahe ngayon ng Pilipinas. Kung sa panahon ni Tatay Digong, taas noo tayo, ngayon talaga parang puro kahihiyan at binibigay nitong si Marcos sa ating bayan. Attorney, si Coach Oli po. Total nabanggit na rin po itong si Marcos o yung lahing Marcos. Meron po akong dalawang tanong sa inyo. Una, anong masasabi nyo dun sa isang Marcos? Si Amy Marcos. Pangalawang tanong, nakikita nyo po ba si Bongbong Marcos? Kasi hinahanap namin baka napadpad dyan. Asan na kaya yun? Well, alam mo, si IB, kahit papaano, pinasasalamatan ko dahil kinumpirma niya na bangag ang kanyang kapatid, no?
Alam nyo ako, dinimanda ako niyang Melvin Matibag na yan sa Korte Suprema para sa disbarment dahil doon sa pulboronic video. Hindi ko ngayon alam kung anong pananagutan meron ako. Gayong sariling kapatid niya ang umamin na addict talaga yung kapatid niya. Pero pinaalalahanan ko rin, no? Ang lahat na ang interes ng Marcos ay ang perang ninakaw nila doon sa 20 taon na sila'y nanungkulan. Nang away magkapatid ay dahil nga ang naging administrator ng estate ng diktador na si Marcos ay si Bangag at hindi ang kanyang manang, no? So wag nating isipin na palibasa parang kakampi na natin ang kanyang kapatid na walang interes ang mga Marcos. Kahit sinong Marcos ang interes nila, yung pera na ninakaw na nais pa rin nilang hawakan, no? Dahil marami pa rin hindi tayo nababawi, no? At pangalawa, nasaan si Bangag? Sana tuluyang mawala na siya. Huwag na siya magpakita muli. Please lang. At speaking of estate tax, kasi nabanggit naman ni Attorney Harry Roque yung estate tax. Kasi kamakailan meron siyang parang forum at tinanong yun sa kanya yung kanyang estate tax na parang lumalabas 200 billion na 203 billion na yung estate tax niya. At ang sinabi niya, dahil daw busy siya sa pagiging presidente, medyo napabayaan daw niya yun. Anong masasabi mo doon, Attorney Harry, na hinahabol nila si Inday Sara sa 125 million na 70 million lang yung hindi pa naliliquidate, hindi pa naman na napatunayan na ninakaw yun, nililiquidate nga, itong presidente natin, merong ganyang kalaking utang, hindi lang sa, hindi sa Bombay, hindi sa Incheck, yung utang na yan sa bayang Pilipinas, Attorney, 203 billion. At masipag daw siya kaya nakalimutan niya na asikasuhin. Alam mo, kaya nga balik ang kriminalidad sa ating lipunan ngayon. Kaya nagkakaroon tayo ng barilan sa mga eskwelahan. Dahil nga po, ang ating pinakamataas na opisyalis ng bayan, ang Pangulo mismo, una-una, Bangag, pinatunayan na yung kanyang kapatid. Pangalawa, siya mismo ang lumalabag sa batas. Ganong ang katungkulan niya ay ipatupad ang batas. Sino ngayon ang susunod sa batas kung alam ng tao na nagdodroga ang presidente? Sinong susunod sa batas ngayon? Alam ng tao, magnanakaw ang presidente at hindi nagbabayad ng tamang buwis. Paano niya hahabulin ang mga mamamayan na magbayad ng tamang buwis? Alam niya, alam nating lahat na 200 billion ang hindi niya pinabayaran in estate taxes. Ang leader, para sundan ng taong bayan, dapat maging mabuting leader. He must lead by example. Kung gusto niyan tayo ay maging law-abiding, siya mismo dapat maging law-abiding. Attorney, si paring RJ po ito. Sa kabila ng kapalpakan ng administrasyong Bongbong Marcos, may kumakalat pa rin Noel. Ano pong masasabi nyo dyan, Attorney? Tunay na nakakabahala yan. Kasi ang dugong Marcos talaga, dugong diktador. At saka meron talaga sila hindi lang addiction sa kwarta, yung klepto ba? Yung klepto na tinatawag, talagang hindi maiwasan na maging magnanakaw. Meron din talaga silang tendency na manatili at maghangad na manatili panghabang buhay sa kapangyarihan. Di pa sila nakontento dun sa 20 anyos na panunungkulan ng kanyang diktador na ama. Gusto nilang ulitin at gusto nilang mas mahaba pa sa 20 anyos, no? At gusto nga nilang ilipat pa ang kapangyarihan sa kanilang mga kaanak, no? Gaya ni Charis, no? So sa tingin ko, yung Noel, yan po talaga ay realidad. Kapag hindi nila natanggal si VP Sara, pag hindi nila na-prevent ang pagtatakbo ni VP Sara, dahil alam naman natin na kahit sinong patakbuhin nila, hindi sila mananalo kay VP Sara, talagang sila ay tutuloy sa Noel. Dahil ang ayaw nila mawala sa kapangyarihan at lalong ayaw nila na makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. So yan po ay realidad at yan po sa tingin ko ay sadyang mangyayari kung hindi magtagumpay ang impeachment. Attorney, naalala ko nung election, 2022 election, binabanata na namin yan, estate tax na yan eh. Kasi sinasabi namin, pag pinanalo nyo si Bongbong Marcos, hindi na mababayaran yan. Makakalimutan na yan. Kaya alalang-alalo ko yan eh. Itong 203 billion, ito ay sabi, final and executory. Ngayon, alam naman natin, Attorney, gumagana ang bend the law. Just in case, baluktutin nila ang batas ngayon. Sa 2028 ba, pagka maayos na yung nakaupo,
pwede pa rin ba talagang balikan itong estate tax? Kasi ang laking ba tutulong nito sa taong bayan? Alam niyo po, talagang dalawa lang ang sigurado sa mundong ito. Ang kamatayan at ang pagbabayad ng buwis. Kapag makaupo ang isang matuwid na presidente, pati underwear ni Bongbong Marcos hahabulin. Pambayad na kanilang binayarang mga buwis. Kaya nga lang, ewan ko lang kung merong tatanggap sa underwear na yan. No? So, pero itaga nyo yan sa bato. Kinakailangan patunayan natin na mapaparusahan ng mga nagkakasala at dapat mauna yung pamilyang Marcos. Yan ang ating pagkakamali. Nung sinuka natin ang diktador na ama niya, hindi natin sila kinulong. Bagamat meron talagang conviction ng kanilang ina, no? Na hanggang ngayon ay hindi pa nakukulong dahil nakaapila pa yan. No? Yan po talaga ang kamalian natin. Dahil akala nila they can get away with anything and everything. Kaya ayun, sa part 2 ng Marcos, talagang sobra-sobra ng pagnanakaw, sobra-sobra talaga ang lantarang kriminalidad. Katulad nung sinabi nyo kanina, attorney, yung mapatungkol sa paglipat sa kamag-anak nila. May posibilidad, pwede ba o nasa konstitusyon ba na ibaba or ibahin nila yung batas para lang makaupo yung halimbawa katulad niya ni Charis, siyempre nasa 30 years old pa lang yan. So may mga balita noon na ibababa nila yung edad para makatakbo ng presidente yang si Sandro. Yun, parang balikan natin. Binanggit mo kasi si Charis eh. Attorney Harry Roque, medyo nagkaroon lang ng technical problem. Pero yung sinabi ni Jay, yung sinabi ni Jay, kasi hindi ba nagkaroon ng balita si Tito Soto? No, isa yun sa binatikos siya kasi parang sinasabi niya na ibaba yung edad ng mga tatakbong presidente or senator. Sabi nga self-serving yun kasi pamangkin niya eh. Di ba? Pamangkin niya yung Vico. Tapos ngayon, sinasabi nito ni Jay. Pero Jay, ulitin mo yung tanong mo. Nandiyan na si Attorney Harry Roque. Yun, attorney. Alam niyo po, pasensya na kayo. Biglang nawala ang ating signal kasi biglang umulan ng yelo dito. Nakatingin ako doon sa balkonahe ko. Nag-hailstorm ka. Ay, sana all yelo. Ala namin ninakaw yung internet na wala. Wala, akala ko nagurgur na eh. Nakakuhan ako eh. Hindi magpapagurgor. Hindi tayo papayag na magpagurgor. Attorney, nung kanina po kasi nabanggit nyo yung paglipat ng termino sa mga kamag-anak ni Marcos. Kasi naibalita kamakailan lang na may plano silang ibababa yung edad para makatakbong presidente. Etong si Sandro at yung iba pa. Alam naman natin na nasa 30 plus pa lang itong si Sandro. So, labag po ba sa konstitusyon yun or pasok sa batas natin? Well, ang plano nila, alam nilang labagyan sa salaging batas, kaya sila ay magkakaroon ng charter change sa pamamagitan ng CONAS. Diba? Yan ang inamin na ni Senator Ping Lacson na talagang siya ay nakapasok sa isang meeting ng dating Senate President Tito Soto at saka House Speaker Bogie D. na ang pinag-uusapan nga ay charter change na ang papalitan ay term limits para wag magkaroon ng eleksyon sa 2028 at yung pagbababa nga ng edad para sa presidente. So nakasulat na po yan sa script. Hindi po yan imposible. Yan ay gagawin talaga nila pag hindi nila natanggal si BP Sara bilang isang kandidato sa pamamagitan ng impeachment at pagsasampa ng mga katong kriminal laban kay BP Sara. So ibig sabihin, attorney, may posibilidad yung mga bali-balita na magtatandem or tatakbo ito si Sandro at si Vico Soto. Ayun ang kasi ibababa kasi etong si Vico ay nasa 30 plus lang din. Tapos si Sandro ganun din. So may mga nababalitaan tayo na yan nga yung gagawin nilang hakbang para ipanglaban kay BP Sara or yan yung... wala no? Wala silang... wala tulpo, walang naglag. Tulpo, yung tulpo. Wala na. Tapos itong si Lenny, wala na din. Si Erwin Tulfo, mas lalo na. Galit na galit ang mga Bisaya sa kanya, kay Erwin Tulfo, dahil parang minamak niya na yung isang Bisaya na testigo diyan or tumayo sa witness stand diyan sa impeachment. Sinabi niya na ba't hindi hindi ba marunong magtagalog, Bisaya? So parang nagalit yung mga Bisaya na mga kababayan natin, no. So malamang sa alamang, wala na
tong Pag-asa. Last niya na yan. Oo, last niya na yan. Walang, Jay Guevara, walang parang nakikitang papalit o ikakandidato. Si Kaya Risa, gusto nila wala yung mga din. bata. Si Risa, wala din. Ay, wala na yun, si Risa. Oo. Baka, sabi nga, di ba? 0-0-0-0-1 na yun no? Baka mamaya yung konting miyembro ng kanyang kamatayan black, baka hindi pa siya manalo ron, no? Pero gaya na sinabi, kumpirmado na naman yan. Yan ang pag-uusap na ng dating Senate President at ng current House Speaker. At ang kung babasahin yung saligang batas, ang kinakailangan lamang para mag-convene ng Congress jointly para maging isang Constituent Assembly ay ang concurrent call ng House Speaker at ng Senate President. Kaya nga, nagpumilit sila na 12-13 at hinalal itong Win Gatchalian na Senate President. Dahil kapag kinakailangan na mag-convene ng Kongreso as CONAS, ang tatawag lang yan ay yung Senate President at Speaker na tinitigala ang Malacanang. Wala pong butuhan dyan pag sila'y nag-convene as CONAS. Yan ay deklarasyon lamang jointly ng Speaker at ng Senate President. Mga banateros, ano pang yung mga tanong? Meron pa kayong tanong kayo? Alam mo, sa tingin ko, kahit na ipasok pa nila yan si Biko, at saka to si Charis, malabo rin. Wala din mangyayari. Desperate lang talaga sila Naghahanap sila ng pinartner na nila si Risa, kay Torre, tapos pati itong si Remulla, kung sino-sino Speaking na. of Remulla, yan. Boying Remulla, parang tumutunog na mukhang hawak niya sa liig si Martin Romualdez. Hawak niya sa liig si Sandro Marcos. At kung sino-sino pa yung mga politiko na mukhang may mga plano sa 2028. Parang sinasabi, attorney, ito lumalabas to sa mga chismis na mukhang may plano itong Boying Remulla. Anong masasabi mo doon? Well, magplano sila ng magplano kung gusto nila. Pwede naman mangarap, libre pangangarap. Pero habang magkakaroon na isang malayang eleksyon, wala silang kapag-asa. Kaya ako, ang babala ko sa taong bayan, mas realistic na mangyari na sila'y mag-Noel sa pamamagitan ng charter change dahil wala nga silang makukuhang kalaban na mananalo kay Inday Sara Duterte. So sa akin talaga, ang dapat natin bantayan ay yung pagkukonvene ng Kongreso as CONAS dahil tuloy-tuloy na yan. Yan ay talagang express train na yan para sa charter change nang sa gayon maiwasan ang eleksyon sa 2028 at hindi makatakbo si Inday Sara. Kaya lumabas, attorney, ang bali-balita na yan. Kasi nakikita natin na si Boying Remulla, ginagamit niya yung mga testimonya ng 18 Marines na nabawasan na ng 4. Si Orly Guteza, mamaya pag-usapan natin, bumaliktad na rin. So, alam naman natin na nasa testimonya ng 18 Marines yung si George Garcia na nakatanggap din di umano ng maleta. Alam naman natin na lahat ng mga pangalan na nandoon sa Brave 18 sa kanilang testimonya pwedeng imbestigahan nito ni Boying Remulla. Kaya lumabas yung issue na pwedeng i-pressure kasi parang gano'n ang lumalabas, pinipressure ni Boying Remulla lahat ng kalaban Pwedeng i-pressure ni Boying Remulla si Garcia para kung halimbawang totoong may hocus-pocus sa election, siya ang panalunin. Kumbaga may hawak siyang panakot kay Garcia. Kaya lumalabas yung mga issue niyan. Pwede niyong dagdagan kung tama ba yung mga So si Boying, sa tingin mo, kalaban pa rin talaga. May mahamag pa. Lahat sila may personal interest. Yun ang alam natin. Pero Ito na lang. Itanong natin kay Attorney Harry Roque. Kasi ano ang basa nyo dito, Attorney? Kasi yung ombudsman, di ba ginamit ng ombudsman yung mga statements nitong Brave 18 na sundalo. At ngayon, parang idinidiin ni ombudsman si Martin Romualdez. Ano basa niyo dito? Kasi si Martin Romualdez gustong tumakbo. Yes. Hawak niya sa leeg. Anong basa niyo dito? Sila ba ay gumagawa lang ng mga drama-drama or talagang totoo itong nangyayari? Well, alam mo, humahanap sila ng scapegoat. Kasi sa akin, ang pinaka-guilty dito sa korupsyon ay ang presidente mismo. Ngayon, sa kanilang ginagawang paghahabol kay Martin, at kay Tambaluslos at kay Zaldico,
talagang linilihis nila yung pananagutan dahil ang katotohanan, wala namang impluensya yang si Martin, wala namang impluensya yang si Zaldi kung hindi dahil kay Marcos Jr., i.e. Bangag. So sa akin, lahat ng mga hakbang na ginagawa ng ombudsman ay para wag panagutin ng presidente. Ang issue, talaga bang isasakripisyo nila yung pinsan buo ni si Martin? Ako'y may duda pa rin dyan. Dahil alam mo naman, ang mga abogado may mga pamamaraan. Pwedeng sampahan ng kaso, pero pwede namang ilagyan niya ng isang pagkakamali sa impormasyon dahilan para ma-dismiss ka agad yan, no? So makikita talaga natin yan sa lalong mabilis na panahon kung seryoso sila na panagutin si Martin. Pero sa akin, kung si Martin lang ang pinananagot, walang tunay na katarungan ang hangad ng ombudsman dyan dahil kinakailangan panagutin din yung nagbigay ng kapangyarihan kay Martin at yan ang walang iba kundi si Marcos Jr. Attorney, meron pang meron pa ngayong mainit na issue. Yung sabi ni Erwin Tulfo, binigay na daw sa ombudsman at iniimbestigahan na nga daw yung flood control issue na yan. Ano to? Sinadya ba nila to na hindi imbestigahan sa Blue Ribbon para hindi makita ng mga Pilipino o malaman ng mga Pilipino yung mga kabulastugan nila? O talagang gusto lang nila mapanagot yung dapat mapanagot? Ayaw nila imbestigahan kasi ang gusto nila selective justice. Ang katotohanan, lahat silang mga politiko may pananagutan. Sa Erwin Tulfo, wag niyong kakalimutan, ACT-CIS yan. Hinahabol nila yung dating Committee Appropriations Chairman na si Eric Yap na ACT-CIS bago naging Benguet representative. No? So lahat sila ay may mga bahong tinatago. Kaya ayaw nilang maisa publiko. Ang gusto lang nila, kasuhan yung mga kalaban nila nang sa ganon, makaligtas sila sa pananagutan. Pero yung revelasyon ni Bunoa na nagkaroon pa sila ng leadership fund, na kada senador, lahat sila ay nagkaroon ng minimum 500 million na pwede bang mas malaki, depende sa ranko o committee chairmanship, ay nagpapatunay na talagang systemic na yung corruption dyan sa Kongreso. Kaya nga hindi ko alam kung paano tayo makakausad biski wala na ang Marcos Jr. habang narariyan yung systemic corruption na embedded sa budget making at embedded sa Kongreso. Speaking of leadership funds, attorney, wala daw alam ang Pangulo dyan. Well, in the first place, di naman makakalusot niya kung di siya papayag eh. Alam mo, ganyan talaga yung budget process, no? Ikaw magpo-propose, tapos pwedeng baguhin, pero hindi naman bababago yan na walang abiso. Sabi nga ni Zaldico, hindi po pwedeng, mabali ang utos ng hari, no? So lahat ng mga gawain ng Kongreso, lahat yan, kontrolado pa rin ng Presidente. Lalong-lalo na dahil ang budget ay nagbumula sa House of Representatives at alam natin talaga na mas matinding hawak ng Presidente dyan sa Kamara kaysa sa Senador. Dahil sa Senador, posible pang meron dyan mga independyente dahil gaya ng Presidente, ang kanilang mandato ay nanggaling sa kabuuan ng sambayanang Pilipino. No? So sa akin talaga, wag nating ihiwalay ang issue ng korupsyon sa Presidente. Siya ang pinagmumula ng lahat ng korupsyon dahil kung wala siyang basbas, wala man lang tapang yung mga kurakot sa Kongreso para gawin ang kanilang mga ginagawa. Well, sa akin, nakikita ko parang binusog niya lahat para wag magsalita. Kasi pag nagsalita nga naman, meron siyang ebidensya na, ayun, tumanggap ka rin, di ba? Pero, ang tanong ko, attorney, ito ginagawa nilang ngayon ginagawa nilang, sabi mo nga kanina, scapegoat itong 18 Marines, talagang ginagamit nila. Kanya-kanya silang gamit dito sa 18 Marines. Pero, sa tingin ko, pagka ito ganito nangyari, hindi na natin mahahabol kung sino talaga magnanakaw. Masasabi mo ba na pwede pa nating magamit si Zaldico bilang alas para mapanagot itong mga magnanakaw sa gobyerno na alam naman natin na ngayon nagsabuatan na talaga sila lahat? Well, una-una, lahat naman yung mga Marines na yan, empleyado labang ni Zaldico. So si Zaldico talaga ang nakakaalam kung ano talagang inutos niya dyan sa 18 Marines at kung kanino talaga napunta yung mga perang yan. No? Ang nagsalita na naman si Zaldico, ano pa bang gusto natin? Kumpleto naman ang kanyang salaysay doon sa mga video na rinilis niya kung magkano diniliver. Kasama na dyan yung 25 billion na nakarating Presidente dahil nagkaroon nga siya ng 100 billion na insertion. No? So sa akin, habang nandyan si Zaldico, yung mga 18 Marines, kasi sila magbaliktaran, hindi mabubura na yung motor mismo